Magandang araw! Welcome back sa aking channel. Sa mga bago po, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much! Guys, balikan natin ang kwento sa abot kamay na pangarap. Dito nga ay nagkausap na nga itong si Giselle at si Lynette. Nagkwentuhan sila tungkol dun sa proposal. At may sinabi siya dito kay Lynette na hindi din okay sa kanya ang proposal. Dahil nga, pagdating daw sa mga bagay na yon, dapat pinag-uusapan mentally, dapat ready kayo mentally. At napapag-usapan, hindi daw yung pabigla-bigla na lamang na basta nalang luluhod bigla, and then yung girl walang choice kundi sasagot ng yes kasi ayaw mapahiya si boy, di ba? Parang hindi daw okay sa kanya ang ganun na setup. Ni Giselle, tama lang daw ang desisyon nitong si Lynette na wag mo nang mag-yes at maiging kilalanin at kilatisin na munang maigi para sigurado at hindi na maulit ang nangyari sa kanya na ginawa ni RJ na naloko siya. Dala na pag-isip-isip nga ni Doc Carlos na tama nga rin itong si Doc Javier na dapat na niyang sabihin ang kanyang sekreto dahil hindi rin naman maganda. At sinabi niya kay Doc Javier na bigyan muna siya ng oras dahil hindi nga basta-basta ang kanyang gagawin. Dahil nga gulo ang idudulot nito dahil marami ang magagambala at magugulat sa napakalaking sekreto na kanyang sasabihin. Gusto na nga sanang sabihin ito ni Doc Carlos kung madali lang sana at kung wala sana siyang masasaktan ng mga tao sa kanyang paligid. Lalong-lalo na nga itong kanyang anak na si Zoe na nagmamakaawa talaga sa kanya dahil ayaw nitong masira ang kanyang buhay. Palit, iginit nga ni Doc Javier na kung patatagalin pa niya ay mas lalo nga siyang mahihirapan. Kaya mamili daw siya kung siya ang magsasalita or si Doc Javier. Totoo kasi niyan ay nakakonsensya na nga itong si Doc Javier doon sa sekreto na matagal na nilang alam. At gusto niyang ilantad na nga ito ni Doc Carlos. At dahil kung hindi siya kikilos ay siya na nga ang gagawa ng paraan. Dahil nga hindi mapakali itong si Doc Javier ay nagtanong na nga siya dito kay Doktora Minor at tanong na may kasamang hugot. Kung sakali daw na si Doktora Minor ay mayroong sikreto na malaking sikreto na alam at alam niya na kapag isasabi niya yung sikreto na yun ay marami siyang masasaktan. Ilalantad ba niya or ikikip niya ang lihim dahil wala naman siyang kinalaman dito? Ito nga sinabi ni Doktora Minor na sasabihin niya ang lihim. Dahil kahit wala siyang kinalaman, dahil alam mo ang sekreto, ay kasama ka na rin sa lihim na yon. Dahil sa kanyang mga narinig ay disidido na nga itong si Doc Javier na talagang wala na siyang choice, kundi sabihin ang kanyang mga nalalaman sa oras na hindi nga kumilos itong si Doc Carlos. Dahil mas lalong lalala nga ang sitwasyon kapag hindi siya kikilos. Samantala dahil nga nalaman ni Zoe na ibubunyag na nga ang totoo ng kanyang ama at aaminin na siya ang anak ni Doc Carlos, ay gagawin siya ng paraan upang mapigilan ito. Pupuntahan niya ngayon ito nga ang si Doc Javier. Gulat na gulat nga itong si Moira nang biglang umalis nga itong si Zoe sa kanilang bahay. Nung tinanong niya kung saan ito pupunta, ay sinabi lang nito na may kailangan lang daw siya na lutasin na problema. Wala siyang kamalay-malay na pupuntahan nga niya itong si Doc Javier na may alam sa kanyang sikreto. Hindi upang magmakaawa or pakiusapan, kundi pipigilan ng sapilitan. Gulat nga si Doc Javier nung dumating nga itong si Zoe at galit na galit. At sinabi niyang hindi siya makakapayag na sisirain nga ni Doc Javier ang kanyang buhay. At hindi lang yun, may hawak-hawak siya na kutsilyo. Nais niyang maglaslas kapag ginawa daw ni Doc Javier yun, ay kikitlin niya ang kanyang buhay. Tagang desperada na nga itong si Zoe sa buhay na meron siya ngayon. Subalit kung tutusin, hindi naman talaga niya mararamdaman ang tunay na saya kung marami siyang naloloko ng mga tao at marami siyang naaapakan. Unang-una na nga dito si Annalyn at ang kanyang daddy na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nagpapanggap siya
bilang isang tunay na anak. At ang mahirap pa doon, ito nga si Annalyn ay nawawalan na nga ng karapatan. Tinatanggalan niya ng karapatan ng dahil sa kanyang pagkamakasarili. Uubra kaya ang kanyang ginagawa dito nga kay Doc Lyndon? Matatakot kaya niya si Doc Lyndon sa kanyang ginagawa? So yun guys, pakaabangan natin. Samantalang ito nga si Michael ay may pagkatsismosa nga. Talagang inusisa nga niya itong si Doc Carlos at sinabi niya ang nangyari sa kanya ay nangyari nga din dati sa kanya nung nag-propose siya. Tinanggap daw na ito ni Lynette. Subalit, hindi natuloy sa kasalan. Dahil kay Doc RJ, yun ang sabi niya, hanggat nandoon daw si Doc RJ, ay talagang wala daw kasal na mangyayari. Hanggang ngayon daw, mahal pa rin niya itong si Doc RJ. Narinig yun lahat ni Lynette, kaya naman nainis siya dito nga kay Michael dahil kasi hindi nga naman maganda ang sinabi nitong si Michael dahil itunuring nga niya itong kaibigan at ama-amahan pa nga nito ni Annalyn. Subalit parang iba ang dating ng sinabi ni Michael dito nga kay Doc Carlos. Kaya dito naman pinaliwanag ni Lynette ang totoong dahilan kung bakit. Dito sinabi ni Lynette dahil talagang gusto niya na makasiguro at gusto niya na kilalaning maigi pa itong si Doc Carlos bago tanggapin. Dahil nga naman ang pagpapakasal ay hindi naman talaga yan basta-basta. Hindi yan biro. Kapag tinanggap mo na, ay hindi mo na pwedeng ibalik. Hindi yan kanin na kapag nainitan ka ay iluluwa mo na lang. Wala ka ng choice dahil kinasal ka na.